So yun mga tropa, sa magandang araw ulit para sa ating lahat, and for today's video nga ay pupunta po tayo sa second PCCI Game Fowl and Livestock Expo dito nga sa San Pablo City. So medyo malayo-layo tong biniyahin natin at makikita na natin dito yung mga idol natin mga tropa, kaya samahan nyo ako, tara! So dito nga mga tropa, pagdating natin time check around 8:30 AM pa lang ay dami na nga po nakapila sa labas na nag-aabang nga po makapasok na dito nga po sa Expo. At nung nakapasok tayo mga tropa, una naming inayos ay etong aming mga visitor ticket na requirements mga tropa bago ka nga makapasok dito sa second PCCI Game Fowl and Livestock Expo mga tropa. After nga po nating maayos itong ating ticket ay lumabas muna po tayo para po hintayin po yung pag-o-open nitong event at nanood na lang muna po tayo ng production number ng isa pong mga kabataan dito sa San Pablo City. So matapos nga production number ng mga kabataan ay eto na po yung tao dito sa labas ng event. Napakarami na po at talaga pong dinagsa na po ng maraming tao kasi time check around 9 AM na po ito at mag-i-start na po yung event at mag-uumpisa na po magpapasok yung mga security na mga visitor po. At dito nga mga tropa ay papasok na po tayo, kaya ipapakita ko na lang po sa inyo yung buong nangyari dito sa event ng second PCCI Game Fowl and Livestock Auction dito nga sa San Pablo City mga tropa. At yan, kitang-kita nyo naman, nagsisiksikan na po yung mga tao. Talagang excited na excited po sila na makita po nila yung mga idol nila at pakabili po ng materyales sa kanila. So dito nga mga tropa ay nakapasok na po tayo at bumungad po agad ang AEJ Game Farm. So yan mga tropa, kita nyo naman napakarami pong tao at dinumog po talaga itong second PCCI San Pablo Expo mga tropa. Kasi nga libre po yung entrance at marami pong mga pre-raffle na ipapamahagi ang mga nagsagawa po ng expo na to. Kaya po talagang panalong-panalo kung ikaw ay mabubunot sa mga pre-raffles. Ayan, kung napansin nyo mga tropa, eto si AEJ Game Farm. Ayan, so meron silang mga ina-out dito na mga quality broodstag. So meron silang battle cross at meron din syempre silang mga pure o yung mga straight sweater o straight Gilmore mga tropa. Na talaga namang inaabangan mga tropa dahil nga sa gaganda po ng mga breeding material sila, talagang pinapatok po ng mga tropa nating mga magsasabong. So dito naman mga tropa ay nag-ikot-ikot nga tayo at chinek po natin yung mga ibang booth dahil alam naman po natin mga tropa na yung mga sikat na breeder ay dito po natin makikita at posible pa po tayo makabili sa kanila once na marami tayong makursunadahan o kung may magustuhan tayo mga tropa. Ayan, kung napansin nyo, iba't ibang section yun nandito. Merong mga manok, merong mga kambing at syempre meron ding iba't iba, may mga rabbit. At eto nga mga tropa, si Taal Volcano Game Farm na nag-out nga po ng mga fertile eggs at mga day-old chicks at yung mga pullet na available niya dito, yung mga quality mga tropa. Bali dun nga pala mga tropa sa mga free raffles ay hindi na tayo aabot since medyo maaga tayong uuwi. At eto naman mga tropa ang A. Lapid Game Farm. Ayan, ang dami nilang dala dito mga stag na mga sweater. At syempre marami ding mga pullet at meron din pong mga hybrid na bibe. Ayan mga tropa, kita nyo naman, ang hawak ni sir talagang quality po yan. At napakarami po talagang mga dumayo ng mga tropa natin na mahihilig sa manok dito nga sa second PCCI San Pablo Livestock. And dito nga mga tropa, nandito rin po ang LDI, alagang tunay, laking LDI mga tropa. So yan, napakarami po ditong booth. Meron din mga section na mga available na feeds, tsaka yung mga iba't ibang mga poultry supply, equipments na magagamit po natin. At ito yung mga manok dito sa Ding Fair Game Farm, A. Lapid Game Farm. Ayan po sila, meron silang mga fair, meron din pong isahan. At ito po ang A. Flores Game Farm na nag-out din po ng maraming magagandang materyales. So meron din sila dito ang mga palaro. Maghahagis ka lang ng coins, may possible ka mapalalunan. Ayan yung iba't ibang section, meron din mga halaman na nagdala. Meron din syempre ng mga gamot, iba't ibang gamot po na pwede po natin gamitin sa mga manok natin, sa mga livestock natin na mabibili po natin sa kanila. At eto nga mga tropa, habang nag-iikot tayo, nandito rin po ang farm ni Ma'am Osang de la Cruz. Yan, laking LDI mga tropa. Kita nyo naman, yung mga sweater na yan, quality po yan mga tropa. At napakarami pa po nilang dinala dito na mga pagpipilian po ng mga possible buyer po na pupunta po dito mga tropa. At eto mga tropa, kay Sir Raymond Burgos, may mga sweater din siya dito at mga hen, pulet na quality po.
So lahat po talaga ng makikita natin dito ay talagang magaganda. Kasi nga pinagandaan po nila yan at pinili po nila yung mga breeding materials na talagang papatukin po ng mga tropa nating magsasabong. At makabahagi po sila ng mga materyales na magaganda. So dito mga tropa yan, nandyan din ang mga salto, nandito rin ang room sole mga tropa. At syempre, kita nyo naman yan, yung booth ni Sir Honey Uy. Makikita nyo po dyan yung mga sikat niyang mga itim. At dito nga mga tropa, napansin natin na napakarami ding buyer ng booth ni Sir June. Dito nga yan sa Imperial Game Farm mga tropa. Talaga pong dinudumog at halos wala na silang dinidisplay. Kasi nga, kahit nakakahon na yung manok, siguradong quality na makukuha nila. Kaya tiwala na po yung mga buyer. At yan, kitang-kita nyo naman, mabilis po itong masosold out mga tropa. Kasi nga, napakarami mga tropa natin na nagpuntahan sa booth niya para nga tangkilikin yung mga bloodline na dinala niya dito. At kitang-kita nyo naman, abalang-abala si na sir sa pagbabox nga ng mga manok na inabail nga ng mga solid followers niya at mga solid supporters mga tropa. So napakasarap sa pakaramdam na talagang tinatangkilik ng mga tao yung mga bloodline o yung mga hawak mong manok. So dito mga tropa, habang nag-iikot-ikot tayo, parami na po ng parami yung mga tao since na yung entrance nga po pala dito ay libre lang at merong mga pre-raffle na talagang inaabangan po ng mga tropa natin. So maya-maya mga tropa, iikot din tayo doon sa section nga ng mga kambing, yung mga hybrid bower goats na ipapakita ko sa inyo. So dito napansin ko mga idol na si Sabong Pinas Game Farm ay talaga naman pong isa po sa pinakamabilis na nakaubos ng mga dinala niyang mga pambenta dito sa expo. Kasi nga yan, no? Napakaraming tao mga tropa at sold out po talaga yan. Napakaaga niya naubos yung mga manok niya. Kasi ang dami niyang mga supporters at saka mga solid followers na tumatangkilik sa mga bloodline na meron siya dahil talaga naman po maayos at kalidad po yung manok na ina-out niya mga tropa. At dito nga mga tropa, tumingin tayo ng mga sweater na quality. Ayan mga tropa, talagang pambili na lang ang kulang. Pero habang nag-iikot nga tayo mga tropa, ay marami tayong mga nakita mga manok na talagang gusto natin pag-ipunan balang araw na mabili. Kasi nga, ang dami po kasing mga manok dito na dinadala na talagang halos lahat po sila ay kalidad. Ikaw na lang yung pipili ko anong materialis yung gusto mong bilhin. Ayan, kita nyo naman, iba't ibang linyada ni Sabong Pinas. May mga SBR, yung sikat niyang SBR. Meron ding mga dark-legged Hodge, mga tropa. Ayan, yung mga SBR niya. At syempre, eto, kitang-kita nyo yung mga tao. Nagkakagulo po sila na bumili nga po ng manok dito kay Idol Sabong Pinas. Dahil ang dami pong naniniwala sa kanya at nagtitiwala mga tropa. Yan, ang gaganda ng mga gray, ang gaganda ng mga SBR. So meron kasi siyang mga parang tatlong classification ng pagbebenta. Merong halagang 5,000 na mystery box, 7,500 na mystery box. Meron namang halagang 5,000 na class B. At yung class E nga na parang nasa halagang 12,000 mahigit. Kung hindi ako nagkakamali mga tropa. At dito marami tayong nakita mga sweater at mga kanawayon na ipinakikita sa atin ni Kuya. Talagang magaganda rin at meron din mga pulit na mga ready to breed na. F1 po yan yung kay Biason, yung mga mahabang buntot. Ganyan lang kasi talaga ang hawak nila eh. Talagang hindi kasi sila yung cross buntot po. Irigia Bordo, F1 lang yan. So dito naman mga tropa, makikita nyo naman mga nagagandahang kambing na dala po ng mga breeder na mga legit US Bower dito nga po sa Pilipinas. Kung nakikita nyo nga mga tropa, ito po yung mga kambing ni Sir JRP Bower Goat Farm. Ay talaga naman pong quality mga tropa. So maraming mga breeder dito na nagdala nga ng mga Bower na talaga naman pong napakatataba at saka puro quality. So lahat naman ng mga kambing talagang dadali nila yung mga magaganda. Syempre para makita po
ng mga tao at yung mga future buyer po nila. So dito naman ay kay British Bower Goat Farm, mga tropa. Yan oh, may red, may dappled, may traditional. Kaya lang ay talagang mahihiyain sa camera, pero talagang napaka-quality po ng mga kambing nila. Wala tayong masabi. Kumbaga talagang na-starstruck tayo sa mga kambing dito dahil nga lahat po sila ay magaganda. So yung mga kambing na to, mga tropa, ay hindi rin biro ang presyo kasi naman kita naman sa kalidad yung mga itsura nila. Yan oh, mayroong sunog na red, may dapple head, at itong quality dapple doe na to. Quality yan, mga tropa. Ang daming tumitingin sa kambing na yan. Dito lang yan kay Sir JSKN Bower Goats. At dito naman, mga tropa, makikita nyo naman ang booth ni Idol Ricky Tan. Ayan, syempre Blessed Farm, mga tropa. Pag sinabing Blessed Farm, talagang umaapaw sa blessing yung mga kambing na dinadala niya. Puro quality, mga tropa. At ito si Marileños Goat Farm. Parang taga Bulacan to, mga tropa. Mga kalidad din mga kambing na dinala. Kita nyo naman yung quality black, dapple, overback niya na dinala. Pogi, mga tropa. Ayan, Marileños Goat Farm. I think from Bulacan to, mga tropa. Ayan. Shoutout po sa mga tropa natin dyan sa Bulacan. Mga solid na nag-aalaga ng mga kambing at mga breeder. Saludo po kami sa inyong lahat, mga idol. So dito nga, mga tropa, ipapakita ko naman sa inyo yung back ni Idol Ricky Tan ng Blessed Farm. Ayan, nalimutan ko yung pangalan nito. Talagang napakalaki nito sa personal at quality, mga tropa. Parang ano siya, parang baka na. Parang kalabaw na, mga tropa, sa laki. Yan, oh. Kita nyo na may sungay, yung mga binti. Ang tataba, mga tropa. At eto, kay Idol RJ Goat Farm, quality na si Gun Wild. Yan, oh. Kita nyo naman, mga tropa, grabe yung dappled back niya. Ang haba ng katawan, ang ganda ng mukha, ang ganda ng sungay. Wala kang masasabi. As in, lahat naman talaga yung mga dala nila dito, mga quality, kasi yung mga breeder natin na yan ay talaga pong isa nga po sa malulupit na breeder ng Bower dito nga sa Pilipinas. So sila po yung talagang pinasasalamatan natin, dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo may inspired mag-alaga ng mga kambing na magaganda. So hindi man natin afford yung mga kambing na ganito, pero at least nangangarap din tayo na magkaroon balang araw. And eto naman, shoutout kay Idol MDB Bower Goat Farm. Kita nyo naman yung nakaupo niyang dappled, red dappled, yan, oh. Quality. Ang kakapal din ng mga katawan. Solid yung sungay, ang ganda ng balingusan, yung body confirmation. Lahat, wala tayong masasabi, mga tropa. Kaya talaga saludo tayo sa mga breeder ng mga kambing na to. Ang gaganda po ng mga dinala nyo dito sa Expo. At nakakatuwang pagmasdan kasi nga, hindi man tayo magkaroon ng ganito kagagandang kambing, at least nakikita natin in personal yung magagandang kambing ng mga idol natin na dinala dito sa Expo. Na talagang nakakatuwa. At talagang stress reliever, mga tropa. Quality talaga sila lahat. Wala tayong masasabi dyan. Ayan, oh, kita nyo naman yung red na yan. Ang kakapal ng mga binte, ulo, sungay at tenga. Solid, mga idol. Yan, ito ay kay Idol MDB Bower Goat Farm. Then dito naman, mga tropa, shout out kay ALG Bower Goat Farm. Kitang-kita nyo, mga tropa, yung mga dinala nila dito, mga black dappled at mga red dappled. Syempre, meron din silang red Bower Doe. Yan, oh, ang kakapal ng ulo, yung sungay, yung balingusan, yung mga binte, ang gaganda ng mga body confirmation. Halos lahat ng mga kambing nga dito ay mga halos mga pang show na. So kulang na lang, manood na lang tayo ng show ng mga Bower Goats na talaga pong mga quality. Dito nga lang yan sa 2nd PCCI San Pablo. So mga idol, sa mga makakapanood nga pala ng mga baguhan sa mga larangan ng pagkakambing at makakita po ng mga gantong kagagandang kambing, talagang magugulat po sila sa simula sa mga presyo, dahil ang presyo naman po talaga ng kambing ay depende po sa kalidad ng kambing at depende po ito sa mga breed. Gaya po nito kay Idol Josefina Bower Farm, mga red Bower Doe po yung dinala nila, at mga full blood po ito lahat. Yan, shoutout po sa inyo, ma'am. So yung mga gantong full blood, mga idol, ay taga nag-re-range po ito ng mga around hindi natin sure, baka mga around 70 to 100,000 yung mga gantong doeling na red Bower Doe. Yan ay mga full blood, mga idol. So ibang-iba naman po talaga yung usapan ng mga presyo ng mga upgraded Bower, mga pure breed Bower, at lalong-lalo na yung mga native sa mga full blood. So yung mga full blood po kasi ay talaga pong may mga bagay po yung presyo. Kumbaga ang presyo lang naman talaga ng kambing ay tumataas lang based po sa breed nito at sa antas ang pagtaas ng breed. Gaya na lang halimbawa ng mga native, nagsisimula sa mga 3,000 to 5,000, tas F1 nagsisimula sa mga
4,000 to 6,000. F2 tumataas ng 6,000 to 7,000. Parang ganun lang po yung pattern. Pataas ang pataas yung breed, pataas sa pataas yung presyo. Pero ito pinakikita ko sa inyo mga tropa ay talagang mga isa na sa mga pinakamamahal dahil ito yung mga karamihan po dito yung mga imported at mga island born US Bower po mga tropa. And sugar, and then glide kasi nag-glide po sila. Jump! Madalas yung pang-amoy tapos paningin nila, lalo na sa gabi. Apo. Mabait siya. Yes, mabait kami dito. Kasama na ako doon. Apo. Sige sir, itapat mo sir sa cage niya, tatalon mo yung kamay mo. Yan. Hey, jump sir! Hey, jump. Okay lang, okay lang. Jump. 1, 2, 3. Gusto ka niya sir. Okay lang. STR sa Boss, pwede pa sign? Para saan, sir? Visit lang, visit. Ay, visit. Thank you. Ito po. First day, bumagsarin at saka second day, panalo lang din sa third day. Pero pwede pa sign. Sign lang.
So we will wait for them to be seated before we proceed to the next program. Alright, so ladies and gentlemen, I would like to invite lahat po tayo ng karapan na nasa state piece-wise for the invitation is to be followed by the Philippine National Anthem. So, hindi kayo po lahat, tumayin po tayo lahat para sa ating invitation and Philippine National Anthem. City Agriculturist of San Pablo City, Laguna, Mr. Pepito D. Bonilla, their executive assistant. There we have Medical Association, Laguna Chapter, now our Expo Chairman 2025, Mr. Lee. and we're moving forward to the second events. Good morning, welcome welcome. Collaboration with organizations like PCCI San Pablo and our local governments at San Pablo. We can further create a future with every Filipino. Boss, magkano yan? Magkano to yan? Kuya, kuya, magkano dyan? Yung isa, yung babae. Renta kuya, renta. Boston Block. Boston Block. Kasi marami kasi lumalabas ito ay. Lumalabas ito ng lupa. Ito kasi lumalabas ito pa iba-iba yung kulay. Maring siya magtuba, maring siya 30,000. Pwede rin siya maggaganito ang buwan. Yung balahibo. Pero mas maganda pag lumalabas yung lupa, kulik yung pares pwede. Boss, anong bloodline yan? Kulik na babae. Anong bloodline? Black Boston. Black Boston. Numbers back. Kasi kulik lang po talaga ng first na dito. Gilmore Hatch po. Mga Carol po. Local secret po. Anong mga magandang i-cross po sa kanya? Usually naman po pagka mga ganyan, sweaters eh. Sweater. Pero ang gray naman po kasi kahit kung saan yung iba po okay na. Kasi ang gray, sa mga may public gray kasi ako. 3,000 lang po, pure. Sa Matirikits yan, boss. Matirikits yan. 3,000 lang daw. Matirikits.
stand? Ay, mga ito, hanggang 8. 8,000. Oo, bumaba na. Kaya kung mga nasa stage nila lang, ay umiitin ko sila sa mga ko. Hindi ko sila lang, Tapos magkano yan? Sampo ano? Sampo, ba't So yun mga tropa, dito ko natatapusin itong video na to. Maraming salamat sa inyong lubos sa pananood. Shoutout po sa mga solid na sumusuporta dyan.